ang bagong buhay kay Kristo. Pag-aralan po natin ito. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang bagong ang Biblia at New King James Version. Ang pag-aaral po natin ngayon ay hindi lang para marinig at hindi lang para maintindihan kung ano ang sinasabi ng Biblia, kundi ang maunawaan natin kung ano yung direktang kaugnayan ng sasabihin sa atin ng Biblia sa buhay ng bawat isa sa atin individually and as a church. Kaya po sa usapang paglagong Kristiyano, ang tanong ay, nasaan ka ngayon sa iyong kalagayang espiritual? Spiritually speaking, o kung pag-uusapan ng kalagayang espiritual, kung haharap tayo ngayon sa Diyos, masasabi bang na kay Kristo tayo at si Kristo ay sumasa atin? Nasa ating puso ba ang tunay na pagsisisi at pananampalataya? May nakikita bang mabuting pagbabago sa uri ng ating pamumuhay? Ang ugali natin, yung kilos natin, yung pananalita natin at maging pakikitungo natin sa kapwa, nakikitaan ba ito ng mabuting pagbabago? Bilang mga Kristiyano, ang kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay tandaan nating may nakakabit po iyan na bagong buhay. Hindi akma na Kristiyano tayo pero walang nakikitang pagbabago sa buhay natin, na hindi lumalago ang pananampalataya natin. Ang matututunan po natin ngayon ay ang katotohanan nung tinanggap at sinampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya dapat lamang po na iwanan natin yung dati, na iwanan na natin yung luma at masamang pamumuhay natin at ipamuhay natin yung bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Mahalaga na siyasatin natin yung ating mga puso na humingi tayo ng gabay sa Diyos na ilantad niya sa pamamagitan ng Biblia kung ano yung tunay na kalagayan at kung ano yung totoong kondisyon ng ating mga puso. Kung wala pa tayo kay Kristo, ngayon po ang tamang oras para sampalatayanan natin siya. At kung tayo naman ay na kay Kristo na, halimbawa matatag na sa pananampalataya, matibay at maalam na sa paglilingkod, bunga ng biyayang tinanggap mo mula sa Diyos, magpatuloy ka po. Lalo ka pang magsumikap, hindi lamang para sa sarili mong kaligtasan, kundi maging sa kaligtasan ng iba. At kung tayo naman po ay na kay Kristo pero struggling pa sa buhay Kristiyano, kumbaga bago pa lamang sa pananampalataya, baby Christian pa, gusto namang magbago, gusto na ring lumago, kaya lang nandyan pa yung mga tukso at mga pandaraya na hinihimok tayong balikan yung dating masamang pamumuhay. At napagkaminsan nga po, naghahari pa yung masamang hangarin at kasalanang natitira sa ating mga puso. Kung ganyan po ang kalagayan natin ngayon, huwag kang hihinto. Huwag kang bibitaw sa pananampalataya at paglilingkod. Nasaan ka man po sa iyong spiritual journey? Salamat sa Diyos at pinagsama-sama tayo ngayon para tumanggap ng tulong galing sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na magiging tulong sa atin ngayon ay sa pamamagitan po ng bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Ang pangunahing talata na ating pag-aralan ay Ephesians chapter 4, verse 17 hanggang verse 24. Ganito po ang bungad ni Apostol Pablo sa verse 17. Kaya't sinasabi ko ito at pinatototohanan sa Panginoon. Kapag sinabi ni Pablo na I say and testify o sinasabi ko at pinatototohanan, ibig sabihin, sinasabi ito ni Pablo hindi lang basta salita lang na dapat nilang marinig, kundi salita, yung sasabihin niya rito ay mga salita na may bigat. Merong diin, seryoso, at mga salitang mahalaga yung sasabihin niya. So kapag sinabing testify, hindi lang ito simpleng patotoo o pagpapatotoo. Kasi sa Greek word po ng testify ay marturumai, pinagmula ng salitang martir.
ginagamit ang salitang ito bilang matinding panawagan. Panawagan na kailangang pakinggan, yung sasabihin. Panawagan na yung napakinggan ay isagawa. Sapagkat ang hindi pagtugon dito, magbubunga ng seryosong kapahamakan. O yung hindi pagsunod dito sa sasabihin ni Apostle Paul ay may mabigat na kahihinatnan. Gaano ba kaseryoso, gaano ba kabigat yung sinasabi dito ni Pablo? Basahin natin sa ibang salin yung bungad ng talatang ito sa Ephesians chapter 4 verse 17. Sa Tagalog ang Biblia, sinasabi ganito, ito ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon. Sa Tagalog Popular Version, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Nagsasalita si Pablo bilang apostol ni Kristo. Nagsasalita siya bilang may otoridad na galing kay Kristo para sa mga nagsasabing sila rin ay na kay Kristo. Kaya po, kung tayo ay na kay Kristo, tulad dito sa mga taga-Efeso, kung tayo ay mga na kay Kristo, pakinggan natin yung sinasabi dito ni Pablo. At tandaan natin na yung sasabihin nga niya ay hindi lang simpleng payo, hindi lang basta mere advice at hindi lang mungkahi na galing lang kay Pablo. Na nagpayo siya, nagsalita siya na nasa atin naman kung susundin or hindi. Titingnan natin na ang mga sasabihin dito ni Pablo, seryosong utos. Mga mahahalagang atas para sa mga Kristiyano. Ang sasabihin niya ay obligasyon na dapat sundin at utos na kailangan maisagawa ng mga mananampalataya. Kaya sinasabi at iginigiit ni Pablo sa ngalan ng Panginoon. Sa unang punto ng ating aralin, anong uri ba ng buhay ang hindi na natin dapat pangbalikan? Bago po natin talakayin kung paano mamuhay ng bagong buhay na kay Kristo, linawin po muna natin kung anong uri ng buhay ang hindi na natin dapat pang binabalikan. Number 1, buhay ng mga wala kay Kristo. Ito yung dating daan o yung dating landas na tinatahak natin. Basahin pong muli natin ang sinasabi at pinatototohanan ni Pablo sa Panginoon tungkol sa daan na hindi natin dapat lakaran. Yung dating daan na hindi natin dapat pang binabalikan. Sabi niya, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Ang larawang ginamit dito, paglakad sa isang daan. Ito po ay tumutukoy sa buhay Kristiyano bilang isang paglalakbay. So yung buhay natin bilang mga mananampalataya ay isa palang paglalakbay. Kaya yung lumakad o walk, tumutukoy sa pamumuhay o kaya way of life ng isang mananampalataya. Sa Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito, ang sabi ni Apostle Paul, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Yun yung na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Sinasabi ni Pablo, dati ganyan ang buhay ninyo eh. Dati ganyan kayo, ganyan ang nilalakaran ninyo. Pero ngayon, iba na dapat. Huwag na kayong mamuhay sa nakaraan. Hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Dati, yung kalagayan nila at kalagayan natin ay mga hintil, ang mga walang mananampalataya. Pero ngayon, hindi na. Napalitan na, nabago na. Wala na yung luma. Kung familiar po kayo sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, ganito ang sinasabi, kaya't kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So wala na yung luma. Napalitan na ng bago. At ito po ay totoo sa marami sa atin. Ito ang kalagayan ng sinumang na kay Kristo. Bagong nilalang. Pero marami din sa atin, kahit sinasabi ng tayo ay mga na kay Kristo na bagong nilalang na yung mga lumang bagay sa atin ay lumipas na, gayon pa man po.
para din tayong mga Israelita nung sila ay inilabas at pinalaya sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Mga pinalaya na sila pero gusto pang balikan yung dating pamumuhay. Gustong bumalik na lang sa dati dahil iniisip na baka mas mainam pa yung dating buhay. Kung ang lahat ay naging bago, ayon dito. Balikan natin yung sinasabi ngayon ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Kung pamumuhay po, yung tinutukoy dito, yung lakad, ito ay hindi basta outward behavior, yung lakad. Hindi lang basta lifestyle lang, kundi spiritually po, o kaya morally speaking, ang tinutukoy na lakad dito ay kung ano yung nasa kalooban din. Ano bang klaseng pag-iisip? Ano bang mga desires ng puso natin? Ano yung mga ginagawa? At anong klaseng relasyon ang meron sa Diyos? So, anong klaseng pag-iisip ba meron ang mga wala kay Kristo na hindi po dapat lakaran o balikan ng mga na kay Kristo na? Tatlong bagay ang tinutukoy ni Pablo. Una, kawalang saysay ng isip. Sabi po dito, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Anong klaseng pag-iisip meron ang mga wala kay Kristo? Walang saysay. Walang laman, walang kabuluhan yung kanilang iniisip. Kahit maraming alam, kahit intellectually matalino, pero pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos, ay walang alam, ay walang saysay ang kanilang mga pag-iisip, no? The futility of their mind. So, anumang nalalaman natin sa buhay, anumang pinapahalagahan natin, gaano man tayo katalino, baliwala lahat ng yan kung lumalakad tayo na gaya ng lakad ng mga hintil. Kahit maalam pa tayo sa maraming bagay, walang saysay ang pag-iisip. Sa kasunod na verse, diniinan pa ni Apostol Pablo, verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Sa Revised Tagalog Popular Version, ang salin, wala silang pangunawa. Wala nang saysay, galing dun sa verse 17, ang kanilang pag-iisip ay nagdilim pa o ang kanilang pangunawa ay nagdilim. Kung mga spiritual na bagay ang pag-uusapan, ibig sabihin bulag sila. Wala nang saysay pag-iisip, nagdilim pa yung pangunawa nila. Kung spiritual na bagay ang pag-uusapan, hindi nila nakikita yung liwanag ng kagandahan ni Kristo. Na kahit naririnig nila ang salita ng Diyos, nababasa nila ang Biblia, napapakinggan nila, naririnig nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila nakikita yung kagandahan ng Diyos. So, anong klaseng pag-iisip meron ang mga unbelievers, ang mga hindi mananampalataya, ang mga wala kay Kristo? Sabi ni Pablo, walang kabuluhan o walang saysay o hangal at madilim ang kanilang pangunawa. Kung ganon yung kanilang klase ng pag-iisip, gusto mo bang balikan yung ganong klase ng pag-iisip? Dapat wag na. Ano pa yung sinasabi ni Pablo? Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Sa kasunod na parirala, palibhasay, nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa kamangmangan o ignorance. Kamangmangan sa mga bagay na espiritual, nahiwalay sa buhay ng Diyos. We are being alienated from the life of God because of the ignorance. So, kung hiwalay tayo sa Diyos, ibig sabihin hiwalay tayo sa buhay. Kung hiwalay tayo sa buhay, dahil hiwalay tayo sa Diyos, di patay tayo. Yes, physically buhay, pero spiritually dead. Nung tayo po ay namumuhay pa sa kasalanan at hiwalay kay Kristo, spiritually dead tayo. Maaring maalam tayo. Maaring marami tayong kaalaman sa maraming bagay. Maaring matagumpay tayo sa mga material na kalagayan. Pero kung namumuhay tayo ng sadya sa kasalanan, na sumasamba tayo
sa mga Diyos-Diyosan. Nahiwalay tayo sa buhay ng Diyos. Katulad ng sinasabi dito, dahil sa kamangmangan. Spiritually po, patay tayo. So kung titingnan natin ang mga unbelievers, kahit masiglang-masigla, yung mga hindi mananampalataya, kahit masayang-masaya, at parang na-enjoy nila yung kanilang buhay, pero hiwalay sila sa Diyos, ang totoo talagang spiritual condition nila ay patay. Spiritually dead. Buhay sila physically, pero spiritually dead. Bakit pa natin gugustuhin na balikan yung ganong kalagayan? Ang kasunod, anong klaseng puso ang kalagayan ng mga wala sa Diyos? Sabi dito, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Mangmang na, matigas pa yung puso because of the blindness of their heart. Hindi ibig sabihin na wala na silang nararamdaman o kaya wala silang emosyon o wala silang damdamin. Meron. Kaya lang, ang kanilang nararamdaman hindi na nila nakikita yung positibong damdamin pa tungkol sa Diyos. Na pinatigas yung kanilang puso ng kasalanan. Kahit na naririnig nila yung mga utos ng Diyos. Kahit na nalalaman yung mga babala at naunawaan yung mga pangako. Pati nga yung mga mensahe ng pagmamahal, pati yung pagpapatawad ng Diyos through the gospel of Christ, naunawaan, narinig, napakinggan, nakita nila yon. Binabaliwala pa din. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Hindi na naramdaman yung kasamaan at sakit na dulot ng kasalanan. Manhid na. Para bang sinasabi dito, sa katigasan may kalyo na yung puso. Hindi na inaamin ang pagkakasala laban sa Diyos. Hindi na kinikilala na kasalanan ang kasalanan. Ayaw nang tumalikod sa kasalanan. Nasasanay na. Buo na yung loob sa pagrebelde sa Diyos. Yan po ang kalagayan ng mga wala kay Kristo. Blind. Matigas ang puso. So, bakit pa natin gugustuhin na balikan ang ganitong kalagayan ng puso? Wag na nating babalikan yung ganitong klase ng pamumuhay. Ano pa yung kalagayan ng mga taong hiwalay sa buhay ng Diyos? Sa verse 19, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Anong klaseng buhay ang mga hiwalay kay Kristo? Ayon dito, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. May mga tao na pinapaalalahanan mo na tungkol sa kasalanang sexual na ginagawa nila. May mga tao na nire-remind mo na sila sa kasalanang ginagawa nila. Pero nagpapatuloy pa din kasi manhid na. Hindi na nila nararamdaman na kasalanan yung ginagawa nila. Akala nila normal na. Akala nila tama yung kanilang ginagawa. Yung kahalayan dito, tumutukoy syempre yan sa mga sexual sins. Pero, maaring hindi lang naman din doon, kundi maging sa lahat ng kasalanan na gustong-gusto nating gawin, yung bang anything na paglabag sa Diyos para bigyang kasiyahan yung sarili natin. Kung nalululong tayo sa masasamang bisyo o kasalanan, nalululong tayo kunyari sa sexual addiction, porn, hindi natin pwedeng sabihin na naging biktima lang tayo na para bang wala na tayong magawa para hindi na makaalis. Sabi dito, ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Merong free decision sa panig natin. Ibig sabihin, ginusto natin. Hinayaan natin na maging alipin tayo ng kasalanan. Walang pumilit sa atin na gumawa ng kasalanan. Ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. At ang sabi pa dito ni Pablo, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Yung pagiging sakim naman dito, hindi lang tumutukoy sa kasakiman sa pera o kaya kasakiman sa material na bagay. Yes, kasama yun.
Pero ang focus dito, yung sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan, bawat kasalanan. Yung bang hindi na ako kontento sa kakaunting kasalanan. Magnanakaw na, sinungaling pa. Magnanakaw, sinungaling, may kasama pang ibang mga kasalanan. Inilalarawan dito ni Pablo yung buhay hindi lang ng mga unbelievers, buhay ng hindi lang mga mananampalataya sa paligid, kundi ang inilalarawan niya, ipinapaalala niya rin na ito, yung mga binanggit dito, yung buhay natin dati, nung hiwalay pa tayo kay Kristo. Outwardly, sa panlabas, kung titingnan, parang okay naman tayo. Mabuti tayong tao, hindi naman tayo sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan, kung titingnan sa panlabas. Pero inwardly, sa isip, sa puso, madilim yung pangunawa. Hiwalay pala sa Diyos. Matigas pala yung puso natin. Sakim pala tayo sa paggawa ng karumihan kung titingnan sa panloob sa aspetong espiritual. Ang layo pala natin sa Diyos. So, sinasabi dito ni Pablo, hindi na ganyan yung buhay natin ngayon. Kaya, wag na tayong babalik sa dati. Ganon tayo dati. Wag na tayong bumalik sa dating masamang kalagayan. Bakit hindi natin babalikan? Kasi po, nasa tamang daan na tayo. Dahil natutuhan na natin si Kristo. Ito yung kasunod na punto sa ating aralin. Ang tamang daan, natutuhan si Kristo. Kung sa unang punto, ipinaalala sa atin yung dati at maling daan, yung buhay na wala kay Kristo. Ngayon naman po, tatalakayin niya yung tama. Kaya kung dati ay naliligaw ka, ngayon po, itinuturo sa iyo yung tamang daan. Kaya wala na talagang saysay kung babalikan pa natin yung dati. Ganito ang sinasabi ni Pablo sa verse 20 hanggang verse 21. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus. Sa mga talatang ito, merong sinasabi si Pablo. 3 bagay tungkol sa tamang daan. Ang una ito, yung tamang daan po, salungat sa buhay ng mga wala kay Kristo. Ang tamang daan, salungat sa inilarawan sa verse 17 hanggang 19. Kaya ang simula niya dito sa verse 20, ngunit or but, pagpapakita ng contrast o pagkakaiba, yung pagkakaiba galing umula doon sa mga naunang talata. Ang ngunit, salungat sa naunang isinilarawan niya. Ibig sabihin, dahil ikaw ay na kay Kristo na ngayon, yung dati mong buhay, hindi na akma sa buhay mo ngayon. Kung natutukso tayong balikan, yung dati nating buhay, isipin natin na hindi na yun akma. Hindi na fit sa kalagayan natin ngayon yung dati nating buhay. Ipinapakita dito ni Pablo yung tamang daan para maging malinaw na lubos na salungat sa pagkatao ng isang Kristiyano ang hayagang dungisan yung kanyang sarili at sadyang ipamuhay yung karumal-dumal na mga gawain ng mga hintil. So ang una, ang tamang daan ay salungat sa buhay ng mga wala kay Kristo. Kaya kung tayo ay na kay Kristo, hindi natin dapat isinasabuhay yung buhay katulad ng mga hintil. Pangalawa, ang daang ito, tinutukoy dito ni Pablo, nagsimulang lakaran natin nang matutuhan natin si Kristo. Ayon dito, hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Kasi contrast, di ba? Hindi doon sa galing sa mga naunang talata. Pero sabi niya dito, learn Christ. Nalaman mo kung sino si Kristo. Hindi doon sa mga naunang binanggit niya, pero natutuhan mo si Kristo. Natutunan mo kung ano yung ginawa niya para sa'yo. Nalaman mo yung tungkol sa kamatayan niya, tungkol sa muling pagkabuhay niya, at sa muling pagparito niya. At natutunan mo kung paano tayo naligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. So,
kapag sinabing natutuhan si Kristo, hindi lang basta learning facts, kundi tungkol sa personal na relasyon na meron tayo kay Jesus. Ang natutuhan si Kristo ay personal po na pagkakilala at pagsunod kay Kristo. Natutuhan si Kristo. Meaning, natutunan mo yung buhay na nakakabit kay Kristo. Kaya idinugtong ni Apostle Paul sa verse 21, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya. Kailan ito? Kailan itong you have heard Him and have been taught by Him? Narinig natin at natutunan natin si Kristo noong narinig natin ang gospel. Natutunan natin si Kristo noong nakita natin sa unang pagkakataon ang kagandahan niya noong ipangaral sa atin ang Ebanghelyo. At patuloy natin siyang natututunan sa pamamagitan po ng pang-araw-araw na paglago sa pagkakilala sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita araw-araw at maging sa mga lingguhang pakikisama natin sa iglesia sa pag-aaral ng Biblia. Patuloy pa rin nating natututunan si Kristo. Ngayon, kung totoo sa atin ito ang siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung totoo sa atin ito, hindi pwedeng yung buhay nating mga Kristiyano ay hindi naiiba sa mga unbelievers. Kung totoo sa atin ito, na narinig natin at tinuruan tayo sa Panginoon, dapat po iba yung klase ng buhay natin sa mga hindi mananampalataya. Ang tunay na pagkakakilala o natutuhan si Kristo, hindi maihiwalay sa pagpigil at sa pagpatay sa dating makasalanang pagkatao. Ang pangatlong bagay na binabanggit ni Pablo tungkol sa tamang daan, katotohanang na kay Kristo. Yung daang nilalakaran natin ngayon, tamang daan yan. Dahil ang daang ito, si Kristo mismo. Dahil si Kristo mismo yung katotohanan. Sabi pa nga dito ni Apostle Paul sa verse 21, kung paano ang katotohanan ay na kay Kristo. Ibig sabihin, kung wala tayo kay Kristo, wala tayo sa tamang daan. Kung wala tayo kay Kristo, wala sa atin ang katotohanan. Wala tayo sa katotohanan. At kung wala tayo kay Kristo, wala sa atin ang buhay. Bakit po? Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ibig sabihin, yung dati nating nilalakaran, na nilalakaran ng mga hindi mananampalataya, at kung magpahanggang ngayon, siya pa din nating nilalakaran, ang sinasabi sa atin, maling daan yan. Kasinungalingan na daan yan. At ang hantungan o yung ending ng daan na yan ay kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos magpakailanman. Pero kung ang buhay natin ngayon ay na kay Kristo, nasa tamang daan ka po. Nasa daan ka ng katotohanan. At ang hantungan, ang dulo ng daan na yan ay buhay sa presensya ng Diyos at pagtanggap ng dakilang pangako, ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong, bakit ginugusto ng marami sa atin na bumalik sa dating daan o sa maling daan? Kasalanan na nga, babalikan pa. Pagsamba na nga sa Diyos-Diyosan, babalikan pa. Hindi ba yun ay kamangmangan? Na nasa buhay ka na nga, babalik ka pa sa kamatayan. Na nasa katotohanan ka na nga, babalik ka pa sa kasinungalingan. Na nasa tama ka na, babalik ka pa sa mali. Di ba isang kamangmangan yun? Kamangmangan kung babalikan pa natin yung dati nating masamang buhay at masamang pagkatao. Ang sinasabi ni Pablo, hindi na tayo babalik sa dating daan dahil nasumpungan na natin yung tamang daan. Ang daan na yon, walang iba kundi si Kristo. Dahil diyan, magpapatuloy tayo sa paglakad sa bagong daan. Ang bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Ito po yung ikatlong punto sa ating aralin ngayon. Ang bagong daan. Buhay ng mga na kay Kristo. Kung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 5 verse 17 na kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang.
Ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ganun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Dito po sa huling bahagi ng ating main text sa verse 22 hanggang 24, may tatlong bagay ang binanggit si Apostol Pablo na nakapaloob sa bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Sa huling bahagi po ng ating teksto, ito yung mangyayari sa atin kung talagang natutunan natin si Kristo. Basahin po natin ang verse 22. No? Ang laman yan, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin, tumalikod sa nakaraan, yung masamang dating pamumuhay. Yung aalisin, huhubarin, isang desisyon na huwag nang babalikan yung kasalanan at kasamaan. Sa verse 23, kapag binasa natin, ang laman yan, magbago ng inyong pag-iisip, pagbabago ng isipan. Mag-ukol ng panahon sa salita ng Diyos at pananalangin. At sa verse 24, magbihis ng bagong pagkatao. Ito yung bagong identity natin. Mamuhay batay sa kung sino ka na sa Panginoon ngayon, na ikaw ay tinawag sa katuwiran at sa kabanalan. Isa-isahin po natin ang mga ito at simulan natin sa verse 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Paghubad sa lumang pagkatao. Nangyari ito noong unang araw, noong tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan. At patuloy po itong nangyayari sa proseso ng pagpapaging banal sa atin. Dahil ang buhay Kristiyano po, araw-araw yan na pagsisisi. Araw-araw yan na pagtalikod sa kasalanan. Ang imahe na ginamit dito ni Pablo, pagbibihis ng damit. Katulad sa sinasabi niya sa mga taga-Colossus sa chapter 3, na meron tayong tatanggalin at meron ding isusuot. Bago tayo maglagay ng bago, kailangang alisin muna natin yung luma. Ano yung luma na yon? Yung dating pagkatao. Ito yung mga kaisipan na at damdamin na pati gawain na kabilang sa sinful nature natin. Yung dating paraan ng ating pamumuhay, hindi na po yan akma sa bagong identity na meron tayo kay Kristo. Kung sa mga lumang bagay at mga lumang kagamitan, pagka minsan hirap tayong alisin, di ba? May mga gamit tayo, may mga bagay tayo sa buhay na minsan mahirap itapon lang o ipamigay lang ng ganun-ganon. Hindi dapat ganon pagdating sa ating dating pamumuhay. Hindi dapat ganon pagdating sa dati nating pagkatao na pinasama ng mapandayang pagnanasa. Dapat madali tayong mag-let go ng luma nating pagkatao. Dumating si Kristo, pinapasok natin siya sa buhay natin. Kaya nandun na yung bago nating desires na hindi na yakapin, kundi itapon na yung kasalanan. Kapag nakipag-break, kapag nakipaghiwalay na tayo sa kasalanan, huwag na nating babalik-balikan. Alisin ninyo. Put off. Hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ngayon, para hindi tayo matukso na balikan, ituring natin yung dating pagkatao na, ayun nga dito, pinasama. Gross corrupt. Yung akala natin na maganda, yung akala natin masaya, pangit pala talaga. Mapapahamak pala talaga tayo. Hindi matamis, kundi mapait yung kasalanan. Kasama po sa bagong buhay na meron tayo kay Kristo, yung bagong pagtingin natin sa kasalanan. Hindi na tayo dapat nag-enjoy sa kasalanan. Hindi na pagyakap sa kasalanan, kundi pagkasuklam na. Pagkadiri na sa kasalanan. Kalawa, pagbabago ng isipan. Hindi sapat na hinubad lang natin yung luma nating pagkatao. Yes, huhubarin natin, pero hindi hinto doon. Kailangan may bago tayong ipalit, may bago tayong isuot. At nagsisimula ito sa pagbabago ng ating isip. Hindi ito instant na nangyayari, kundi
ongoing process ito ng ating transformation. Sabi po sa verse 23, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Bakit ang magbabago ay ang espiritu ng ating pag-iisip? Dahil kailangang magbago, hindi lang kung ano yung iniisip natin, kundi kailangang magbago kung ano yung kaloob-looban natin. Ang kailangan po, inner renewal. Malalim na pagbabago. Ito yung pagbabago ng desires natin. Na kapag napapalitan yung kasinungalingan at pumapasok yung katotohanan ng salita ng Diyos, binabagong maging yung matigas nating puso. Nagkakaroon tayo ng bagong puso para sa Diyos. Ang nangyayari po, nagiging pangit, nagiging mapait na nga yung kasalanan sa paningin at panlasa natin. At nagiging maganda at matamis naman yung salita ng Diyos at si Kristo para sa atin. At nangyayari ang renewal na yan kung ibinababad natin yung ating isip at ibinababad natin yung ating puso sa salita ng Diyos. Sa Biblia. Kung ibinababad natin yung ating isip at puso araw-araw at tuwing araw ng linggo sa ating mga pagtitipon, nangyayari yung inner renewal. So una, paghubad sa lumang pagkatao. Kalawa, pagbabago ng isipan. Ang pangatlo, pagsuot ng bagong pagkatao. Verse 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Sa paghubad po ng luma, ito yung ipapalit. Hinubad yung dating pagkatao, isinusuot naman natin yung bagong pagkatao. Nagbibihis. Meron na tayong bagong identity sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Pinatawad na tayo, nilinis na tayo, itinuring na tayo na matuwid, minamahal tayo ng Diyos, tinanggap na at itinuring na anak, binago. Kung sa pasimula, ang tao po ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa simula ng creation. Pero dahil nahulog sa kasalanan ng tao, na-corrupt. Nandun pa yung wangis pero corrupted na dahil sa kasalanan. Ngayon, ano itong sinasabi dito ni Pablo na, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Naparito po ang Panginoong Hesus. Si Hesus ang perpektong imahe ng hindi nakikitang Diyos at ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng ipinapagawa sa Kanya ng Ama. Namatay sa krus, muling nabuhay para sa atin. At sa ating pagsampalataya kay Hesus, yung image ng Diyos na nasa atin, na corrupted ng kasalanan, sa ating pagsampalataya kay Hesus, na-restore. Ito po yung nangyayari sa atin dahil sa gawa ni Kristo. Redeemed, binabago, inaayos, reborn. Ito yung isuot natin. Ito yung ibihis natin na ipinapamuhay yung bagong paglikha sa atin ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Dahil kay Kristo na siyang katotohanang nasa atin, taglay natin ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. So, sinisikap natin sa tulong ng Espiritong nasa atin na magpatuloy na mamuhay katulad ni Kristo. Dahil ang Diyos ay banal, dahil ang nagligtas sa atin ay banal, dahil tayo po ay pinapaging banal, magsumikap tayong mamuhay sa kabanalan at lumalago sa katuwiran ng Diyos. Ang bagong pagkatao, kaloob ng Diyos. Yung ating tungkulin, isuot. Na pinagkalooban tayo, niregaluhan tayo ng bagong pagkatao, ang ating tungkulin, magbihis. Ipamuhay araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong po natin sa kanina, sa pasimula, nasaan ka ngayon sa iyong kalagayang espiritual? Matapos nating marinig yung lesson na ito, ang kasunod na tanong, saan ka pupunta? O saan ka tutungo? Yung mga puntong ating tinalakay, una, ang dating daan o yung buhay na mga wala kay Kristo, yung buhay ng mga wala kay Kristo. Ikalawa, yung tamang daan, yung natutuhan si Kristo.
At yung ikatlo, yung bagong daan. Yun yung buhay na kay Kristo. Ganito po ang nais ituro sa atin ni Pablo. Nang matutunan natin yung katotohanan na kay Kristo, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya, dapat lang na iwanan na natin yung ating dating pamumuhay at ipamuhay na natin yung bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Nakilala na natin yung tamang daan. Wala na tayo sa dati at maling daan. Kaya, huwag na tayong bumalik sa dating masama at mali, kundi dapat tayong magpatuloy sa bagong daan. Ito yung bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Ano po yung napansin ninyo sa tinalakay natin ngayon? Inilalarawan ba ng ating aralin yung klase ng buhay mo ngayon? Ito ba yung life story mo? Katulad ni Apostol Pablo? Ito ba yung naglalarawan ng buhay mo ngayon? Ito po yung kwento ng buhay ni Pablo. Nung siya po ay nasa daan patungong Damascus, may mission siya. Aarestuhin niya, uusigin niya lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Sa daan na yon, nagpakita sa kanya si Jesus. Natutunan ni Pablo si Kristo. Nakita niya yung liwanag. Narinig niya si Kristo. Simula noon, tinalikuran na niya yung dati niyang pamumuhay. At nagpatuloy siya sa daang inilatag sa kanya ng Panginoon. Hindi na siya nagpatuloy sa dati at maling daan na nilalakaran niya. Nasa bago, nasa tamang daan na si Pablo. Ito rin po ang kwento ng buhay nating mga Kristiyano. At nawa, ang patutunguhan ng buhay natin ngayon ay yung daang pinatunguhan din ng buhay ni Apostol Pablo na kahit nahirapan siya, nakaranas siya ng pag-uusig, nabilanggo si Pablo, nagpatuloy siya. Kaya po, manatili din tayo. Kahit struggling tayo araw-araw, kahit nahirapan tayong hubarin yung mga natitira pang kasalanan sa puso natin, araw-araw po, ibabad natin sa salita ng Diyos ang ating isip at puso. At balang araw, darating muli si Kristo at sa pagdating ng ating Panginoon. Sabi sa unang Juan chapter 3 verse 2, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Doon tayo papunta. Ang maging katulad ng Panginoon. Yun ay kung kabilang tayo sa mga nakay Kristo. Ito ang bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Ito ang bagong buhay na meron tayo bilang katawan ni Kristo. Ito ang bagong buhay na pagtutulong-tulungan nating ipamuhay bilang magkakapatid kay Kristo at bilang mga bahagi ng iisang katawan. Mga kapatid, huwag na tayong bumalik pa sa masasamang gawi, sa masamang pamumuhay ng nakaraan. Iwanan na natin yung luma nating pagkatao. Sa halipo na balikan, magbihis tayo araw-araw ng ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Isang bagong pagkatao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang bagong buhay kay Kristo, paghakbang po yan, hindi patras. Paghakbang yan, hindi pabalik, kundi pagsulong. Pagpapatuloy, palapit sa Panginoon. Saan man tayo naroon sa paglalakbay na ito? Kung nasa simula pa lamang tayo, o kaya malayo na yung nilakbay natin, tandaan natin na ang Diyos ay tapat. Ang kanyang mabuting gawa sa atin ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Kaya magtiwala tayo, magpatuloy tayo sa pagsasabuhay ng bagong buhay kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito ang ating pag-aaral. Tayo po ay muling manalangin.